Dennis Cornejo at Cedric Lee hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong. Disclaimer: ang mga larawan o video na mapapanood nyo ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay ginagamit para sa isang impormasyon, credits to the owners. Hello guys, at nagbunyi nga ang buong sambayanan dito sa pagkakawagi ng kaso nitong si Bong Navarro laban dito kay Cedric Lee at dito kay Dennis Cornejo. Lubos nga guys ang pasasalamat nitong si Bong Navarro sa RTC Taguig maging sa kanyang team matapos makarating sa kanya na tuluyan ng nahatulan ang grupo ni Dennis Cornejo at Cedric Lee ng habang buhay na pagkakakulong o reclusion perpetua. At pinasalamatan nga din ni Bong Navarro ang ABS-CBN at Showtime family dahil hindi umano siya iniwan sa kahit anuman ang pinagdadaanan niya sa kanyang buhay. Bukod nga dyan guys, pinasalamatan rin niya dito ang kanyang asawang si Tanya na kung saan ito ang naging kasangga habang nakikipaglaban siya sa kanyang kaso laban dito nga kina Dennis at kay Cedric Lee. Naglabas na nga guys ang Taguig RTC ng hatol laban nga sa mga akusado na sina Cedric Lee at Dennis Cornejo ng desisyon na kung saan hinahatulan ang mga akusado ng guilty beyond reasonable doubt o habang buhay na pagkakakulong dahil sa ginawa nito sa aktor, host na si Bong Navarro. Ang abogado nga nitong si Bong Navarro na si Attorney Alma Malonga ay nagsabing inutusan na umano ng korte sina Dennis at grupo nito na harapin ang nasabing kaso laban lalo pat may hatol na itong desisyon mula nga sa korte. At dahil nga dyan guys, inakusahan ni Bong Navarro si Cedric Lee ng serious illegal detention noong January 22, 2014 na sa isang condominium sa Taguig City na kung saan kasama ni Lee ang grupo nito at pinagbantaan ang kanyang buhay. Biruin nyo guys no, 2014 and now is 2024. Dininig ng Panginoon ang nasabing hustisya guys para dito nga kaya Bong Navarro. Hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. At dahil nga dyan guys is nagdemand din umano ang grupo ni Lee ng halagang 2 million pesos kapalit umano ng paglaya ng aktor na si Bong Navarro na matatandaan na naging mahirap kay Bong ang pinagdaanan nito noon. Grabe guys no, nakulong si Bong and nabugbog. Siya pa yung nagbayad ng 2 million pesos para lang makalaya siya. And matatandaan na kinasuhan din ni Dennis Cornejo si Bong Navarro noon ng attempted yun ngang niya na kung saan muling naharap si Bong sa pagkakakulong na inabot ng ilang buwan nga. Nagdusa talaga siya dun sa kulungan guys. Grabe tong patok na balita nito no, noong 2014 nga. Ngunit base nga sa ebidensya na nakita mula sa CCTV sa nasabing elevator ng kondo na mataan na nagkasama si Bong Navarro at Dennis nang halos wala pang isang minuto nga. Anyway guys, nasa kustodiya na ng Bureau of Corrections o Bucor sa Muntinlupa City si Cedric Lee, ang negosyante na nahatulang nakulong ng habang buhay kasama ang modelo ng itong si Dennis Cornejo at dalawang iba pa nakaugnay sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host actor na si Bong Navarro nga. Alas 8 na ng gabi nang tumulak patungong Bucor ang convoy ng National Bureau of Investigation or NBI dahil hinintay pang bumaba ang blood pressure ni Lee na unang nakaranas ng hypertension nang sumurrender ito noong Biyernes nga ng umaga. Pasado alas 9 na ng gabi nang makarating sa Bucor compound itong si Lee. Ani Lee, hindi siya nangangamba na makulong at sinabing gagamitin niya ang oras sa loob ng kulungan
para magpahinga. Pinagdaanan ko na ito pahinga muna. Recharge, pahayag nga nito. Bago ito ay giniit ng negosyante na hindi na dapat umabot sa habang buhay na kulong ang pangyayari dahil bugbugan lang ang naganap. Nagkasakitan lang ng konti, slight injuries. May nasaktan din naman sa amin noong lumaban siya. Hindi naman dapat magkaroon ng life imprisonment para sa bugbugan lang, sabi niya. Grabe guys, no, para sa kanya is bugbugan lang na kung makikita natin yung video or yung photo nga nitong si Bong Navarro is halos ikamatay na nga niya yung pambubugbog sa kanya. Tapos para lang dito kay Cedric Lee is bugbog lang naman daw lang. Hello? Tapos hindi naman daw dapat na humantong dito sa habang buhay na pagkabilanggo. And anyway guys, for me nararapat lang siguro na habang buhay na pagkabilanggo ito or kulang pa sa dami ng danyos or sa dami ng perwisyo na ginawa nila dito kay Bong Navarro. Samantala guys, nasa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City itong si Denise Cornejo habang ang kanyang fellow convict na si Simon Raz ay inilagay sa Reception and Diagnostic Center ng New Bilibid Prison or NBP sa Muntinlupa. Kaya pala guys, nasa NBI pa itong si Cedric ay ayon sa Director General ng Bureau of Correction na si Gregorio Katapang ay hinahanapan pa daw ito ng presinto. Ayon nga dito kay Katapang, since we are no longer allowed to accept any more PDLs or persons deprived of liberty at the NBP and with the ongoing decongestion program being implemented, I have ordered Acting NBP Superintendent, Correction Chief Inspector Roger Boncales to determine where they will be committed. Sabi nga nitong si Katapang. Ayon sa Bucor, ang mga bagong PDL ay magka-quarantine sa loob ng 5 araw at hindi pa sila pwedeng bisitahin. Kasunod nga daw niyan guys ay 55 days process ng diagnostic procedures na kinabibilangan ng medical, sociological, psychological, educational at classification. Si Cedric, Denise at ang responded na sina Ferdinand Guerrero at Simeon Palmaras ay sinintensyahan nga ng 40 years na pagkakakulong ng Taguig Regional Trial Court 153 nitong May 2, 2024. Bukod pa niyan ay kansilado na rin ang kanilang bail bond, ngunit maaari pa rin naman nilang iapila ang naging desisyon ng korte. Kung matatandaan nga guys, ang naturang kaso ay nag-ugat sa pambubugbog, panggagapos, pananakot at pag-detain ng 4 na akusado kay Bong sa condo unit nga nito nga si Denise sa Taguig noong January 2014 pa nga. Maalala rin na nauna ng hinatulan ng guilty sina Cedric at Denise para sa kasong grave coercion na isinampa ni Bong kaugnay pa rin sa naturang insidente. Grateful naman ang aktor na inilabas na desisyon ng korte laban sa 4 na akusado. Sa programang It's Showtime guys, kamakailan lang sinabi ng TV host na masaya siya dahil matagal na niyang hinintay na makamit ang hustisyang ito. Gusto ko muna itong kunin ng pagkakataon na ito para magpasalamat. Of course, maraming salamat Lord dahil lagi ka nakagabay sa akin. Anyway guys, karma is real. They deserve na sa kulungan na sila tumanda. Ganun talaga, pag may ginawa kang masama sa iyong kapwa, may balik din ito. What you sow, you will reap. Anong tinanim mo, siya rin ang aanihin mo. Dito nagtanim sila ng kasamaan, masama din ang naging bunga. God
Heartbeat is watching. Congratulations to Bong Navarro. Deserve mo ang justice and not with them. Don't be emotional with these people. Instead, just pray to them na maging mabuting tao habang tinatamasa nila ang ginawa nila sa'yo. Sinira nila ang buhay mo. Salamat sa Diyos, hindi natutulog ang katarungan. God bless you, Bong, and kayo guys, ano ang inyong mga suggestion or ano ang inyong mga komento? Just comment down below at kung ano ang inyong mga reaksyon. Masaya din ba kayo sa naging proseso ng kaso ni Bong Navarro? So that's it guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming salamat and God bless.